Ikaw ba ay nasa third trimester ngayon or papunta ka na sa third trimester? Ano-ano ba yung mga pagbabagong mangyayari sa'yo? Madalas na ba kayong nakakaramdam ng pagsakit ng balakang, pagsakit ng puson, or pagsakit ng tiyan? Nag-worry ba kayo kung bakit nyo ito nararamdaman? Or natatakot ba kayo na baka kasi malapit na kayong manganak? Ang mga na-experience mong to ay normal lamang lalo na kung ito ay nawawala kung ikaw ay magpahinga, umupo at humiga. Hindi ito nagtatagal at nawawala rin. Ang reason kasi nito mga mami, since lumalaki na nga si baby dahil nasa third trimester ka na, kailangan ding mag-stretch ng mattress mo para ma-accommodate niya yung growing fetus. Yung pag-stretch na yon ay nagre-result sa uncomfortable feeling ng isang pregnant mom. Kaya yung nararanasan ang pagsakit ng balakang, mattress at tiyan. Pero nawawala nga po ito kung ikaw ay magpapahinga. Kung sakaling hindi naman po ito mawala at maging regular contraction or regular na yung paghilab nito, hindi nawawala kahit ikaw ay magpahinga, well, that is the time to consult your doctor. Maliban po dito ay meron pang mga other changes na pwede nyong ma-experience kapag kayo ay nasa third trimester na. Number one na changes is common po ito, ang pagkakaroon ng stretch mark. Dahil nga po sa skin na na-stretch, kaya lumabas po yung mga stretch marks na yon. May mga babae na nagkakaroon ng stretch mark on the 7th pregnancy pa lang, yung iba naman after birth. At yung iba naman ay siniswerte, hindi sila nagkakaroon ng kahit anong bahid ng stretch mark. Pangalawa, pwede rin magkaroon ng varicose vein. Ito yung mga namamagang ugat sa binte or sa iyong legs. Number 3 is pwedeng maranasan mo na ang nipple discharge or meron ng lumalabas na discharge na color white or color yellow sa iyong nipple. Ito marahil ay tinatawag na colostrum. Lumalabas ito between 7 to 9 months of your pregnancy. In preparation na to, syempre, sa paglabas ni baby para meron na siyang dededehin paglabas niya. Number 4 po is vaginal discharge. Ito yung parang milk, white or yellowish, basta makapal siya, sticky siya, basta walang amoy, normal lamang na lumalabas ito sa isang pregnant mom. Number 5 is cloasma. Ito yung mga pigmentation sa face. Ang reason nito is due to increased hormone. Para magkaroon kayo ng idea, ito po yung cloasma. Yan, lumalabas yan during pregnancy. Next po is, madalas na ba kayong maihi? Ayan, usually 7 months pa lang or even 6 months, madalas ka na talagang maihi. Ang reason po nito is dahil naiipit na po ng matres mo or ng growing fetus mo yung pantog mo. Kaya lumiliit na yung capacity nito, kaya mabilis mapuno at mabilis ka na ring maihi. Next is linya nigra. Ito for sure, alam nyo to. Common to sa inyo and mostly talaga ng pregnant mom ay nai-experience or nagkakaroon ng ganito. Ito po ay maitim na line from here up to lower part. Nafe-feel nyo rin ba na parang lagi kayong nilalagnat, mainit yung pakiramdam nyo or mainit ang inyong temperatura? Dahil po ito sa init na nagmumula sa ating baby, sa ating fetus. Pagpalo nyo ba ng third trimester ay nakaranas din kayo ng edema or pamamanas, namamaga po ang iyong legs or paa, na kapag pinindot nyo ay matagal bumalik. Ang ibig po sabihin nito ay namamanas na ang iyong paa. Common lang ito and normal po ito sa mga kapag pumalo ka na ng 8 months pataas or sometimes 7 months. Ang reason po nito is fluid retention. May nare-retain na fluid sa iyong binti and some reason po is vein compression. Kaya dapat po maglakad-lakad, huwag laging nakaupo, huwag laging nakahiga, and itaas po ang mga paa kapag kayo ay nagpapahinga. Madalas din ba kayong nakakaranas ng pagkahilo or biglang pagtayo mo na hilo ka? Normal lang din po ito dahil ang reason naman nito ay nasisiksik na ng matres mo, ng growing fetus mo, yung malaking vein sa ating singit na tinatawag na vena cava. Kaya po pwede kayo magkaroon ng postural hypotension. And lastly po na possible ma-experience nyo kapag kayo ay nasa third trimester na is nahihirapan na kayong huminga. Yung nahapo na kayo, nagsasalita lang kayo, hinihingal lang kayo, naglalakad lang kayo ng sandali, hinihingal lang kayo. Normal po ito dahil nga sa growing fetus na naman, no? Naiipit na nito or umuunti na lang yung capacity ng baga natin. Naiipit niya na yung baga natin.
kaya nahihirapan na tayo huminga. Konti na lang yung expansion ng lungs natin kapag tayo ay nag-i-inhale. Dahil nga syempre lumalaki na si baby. Kaya by that time, feeling mo talaga na gusto mo ng manganak matapos na yung paghihirap mo. Kasi hirap na hirap ka ng huminga, lagi ka nang hinihingal kaya gusto mo nang makaraos. So yun po yung mga possible ma-experience nyo, possible changes or pagbabago na mangyayari, normal na pagbabago or changes on third trimester. Pero kung sakaling doubt kayo or tumagal yung mga na-experience yung ganon or hindi nawawala, well, it's better pa rin to consult your doctor para safe yung pregnancy and safe din si baby. That's for now. Thank you for watching. I hope you learned something from this video. Bye!